May isang kwento sa Biblia na kahit makasalanan ka, ay kaya kang baguhin ng Diyos. May isang lalaking nagngangalang Sakeo. Kung babanggitin ang pangalan niya noon, hindi ngiti ang reaksyon ng mga tao, kundi inis, galit at pandidire. Siya ay isang maniningil ng buwis, at hindi lang basta maniningil, pinuno siya ng mga maniningil ng buwis. Ibig sabihin, may kapangyarihan siya, may pera siya, pero kapalit nun, wala siyang kaibigan. Sa mata ng mga tao, siya ay traidor, nakinabang sa pang-aapi, yumaman sa pandaraya, at may isa pang detalye tungkol kay Sakeo. Siya ay isang bata. Maliit ang kanyang pangangatawan, pero mabigat ang tingin ng lipunan sa kanya. At marahil sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya rin ang bigat sa kanyang puso. Isang araw, dumaan sa Jesus sa lungsod ng Jericho. Nagkumpulan ang mga tao. Lahat gustong makita si Jesus. Lahat may inaasahan. At nandoon si Sakeo. Gusto rin niyang makita kung sino si Jesus. Hindi malinaw kung bakit. Kung dahil sa usisa o dahil may kulang sa buhay niyang puno ng pera. Sinubukan niyang sumilip. Tumayo siya sa likod ng mga tao. Pero maliit siya, wala siyang makita. At dito nagsimulang magsalita ang kwento sa mas malalim na paraan. Dahil tumakbo si Sakeo palayo sa karamihan at umakyat sa isang puno. Isipin mo yon, isang mayamang lalaki, isang makapangyarihan, umakyat sa puno na parang bata. Marahil may mga tumawa, may mga nangutya, pero wala siyang pakialam. Dahil kapag ang isang tao ay talagang naghahanap, handa siyang magmukhang katawa-tawa. At nang dumaan sa Jesus sa ilalim ng punong iyon, huminto siya, tumingala at sinabi ang pangungusap na hindi inaasahan ni Numan. Sakeo, bumaba ka, sapagkat ngayon kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Napatahimik ang lahat. Bakit sa kanya? Sa lahat ng mabubuting tao, bakit sa mga kasalanan? Pero si Sakeo hindi na nag-isip pa. Bumaba siya agad at buong galak niyang tinanggap si Jesus. At habang nagbubulong-bulungan ng mga tao, may nangyaring hindi agad nakita. May binabago sa loob ni Sakeo. Hindi pa man nagsasalita si Jesus ng sermon, nagsalita na ang konsensya ni Sakeo. Tumayo siya at nagsabi, "Panginoon, kalahati ng aking ari-arian ay ibibigay ko sa mga mahihirap. At kung may nadaya ako, ibabalik ko ng 4 na beses." Walang pumilit sa kanya, walang nag-utos. Pero kapag pumasok si Jesus sa buhay ng isang tao, kusang sumusunod ang pagbabago. At doon sinabi ni Jesus ang mga salitang parang yakap sa isang matagal nang naligaw. Ngayon ay dumating ang kaligtasan sa bahay na ito, sapagat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. At dito, dahan-dahan nating nauunawaan ang aral ng kwento. Minsan, akala natin hindi na tayo papansinin ng Diyos dahil sa ating nakaraan, dahil sa ating mga maling desisyon, dahil sa reputasyong bit-bit natin. Pero si Jesus, hindi siya tumingin sa taas o baba ng estado ng buhay. Tumingin siya pataas at nakita ang pusong naghahanap. Minsan din, akala natin kailangan muna nating ayusin ang buhay bago lumapit sa Diyos. Pero si Sakeo ay hindi pa nagbabago nang tawagin siya ni Jesus. Tinawag muna bago binago. At mapapansin mo, ang puno na inakyatan niya, iyon ang naging daan para makita siya ni Jesus. Minsan, ang mga hakbang na tila nakakahiya, iyon pa ang nagiging simula ng himala. Kaya, kung ikaw ay taong pakiramdam mo pandak sa paningin ng mundo, hindi sapat, hindi karapat-dapat, or laging nasa likod, tandaan mo ito. Minsan, isang tingin lang ni Jesus pataas ay sapat na iyon para baguhin ang buong kwento ng buhay mo. At kung ikaw naman ay taong maraming naipon pero may kulang sa loob, baka ikaw rin si Sakeo. Dahil ang tunay na kayamanan hindi nasusukat sa laman ng bulsa,
kundi sa pagbabagong nagaganap sa puso. Sa araw na iyon sa Jericho, hindi lang isang lalaki ang bumaba mula sa puno, isang buhay ang bumaba mula sa dating pagkatao patungo sa panibagong simula. At hanggang ngayon, patuloy pa rin dumaraan sa Jesus, patuloy pa rin siyang tumitingala. Ang tanong, handa ka bang bumaba kapag tinawag?